Masayang araw mga ka-PL. Sumagot na po si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, doon sa isang video kumakalat po ngayon sa social media, yung kay BP Sara, na kung saan nabanggit po ni BP Inday, mga kababayan, na di umano itong Mr. ni Congresswoman Jinky Luistro nasangkot di umano sa kasong panggagahasa at lumapit ito sa law firm ni Mans Carpio na Mr. ni Inday Sara at para siyempre tulungan sa kanyang kaso. Yun nga lang, meron palang bayarin ito, mga kababayan, ayon po sa ating pangalawang Pangulo na nagkakahalaga na 8 million o 9 million pesos na babayaran itong Mr. ni Jinky Luistro, ayan, sa law firm ng Mr. ni BP Sara. Kaso hanggang sa ngayon, mga kababayan, hindi pa di umano ito nagbabayad. Kaya doon sa isang video kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, ibinuking ni Inday Sara, na may utang pa pala na ganoon nga kalaking halaga. Naglalaro sa 8 million hanggang 9 million pesos na parang tinutulog-tulugan lang yata yung utang. Ito yung sagot ni Jinky Luistro, mga kababayan. Di ko nakapagtimpe yung ali. Ito, sumagot po siya doon sa isiniwalat ni Inday Sara. Kung daw nagkakamali, nasa 2 beses o 3 beses na yata itong nabanggit ni Inday na, hoy, magbayad ka ng utang. Parang ganun ba? Bayaran mo, anak na patula, nagtrabaho. Yung mister ko, natapos na yung kaso nitong mister mo, tinutulog-tulogan yung utang. Ito yung video, sagot po ni Congresswoman Luistro, mga kababayan, kay BP Inday Sara. Ito, panoorin po natin. Sa huli, nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my 2 good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Di ko lang po maintindihan, 9 million daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang 9 milyon na pagkakautang.
O ayan, mahinahon yung ali. Mahinahon yung ali, mga kababayan. Bipinday, hinahamon ho yata kayo. Hindi daw kayo yata nagpapadala ng pleading o entry of appearance man lamang o kahit na anong resibo man lang daw, kahit anong papel o kaya resibo man lang daw, Bipinday. Bay, padalhan nyo na ho. Padalhan nyo na para makita niya na totoong merong bayarin na ganoon kalaking halaga ang kanyang mister. Na sa ganoon hindi na ho siya makasagot, Bipinday, sa susunod ho na pagsingil ho ninyo. Ngayon, ang tanong mga kababayan, ito ba'y paninira lang ni BP Inday Sara sa dito kay Congresswoman tawag dito, Luistro, dahil nga siya tumatakbo rin ngayon, di ba, mga kababayan? Sa palagay ko, hindi paninira, akin lang to hindi ho paninira ang pagsingil ng utang. No, kung totoo naman talaga na merong bayarin, di umano itong mister ni Congresswoman Luistro kay Attorney Manscarpio na mister nga ni Inday Sara. No, hindi naman siguro paninira yun. Siguro, hindi lang nagkakatagpo yung kanilang landas na magkasalubong sila. Uy, yung utang ng mister mo, bayaran mo naman. Hindi lang nagkakatagpo, kaya dinaan na lang sa social media. Ni BP Inday, mga kababayan. No, at hindi naman galit si Inday Sara habang sinisingil niya. No, kumbaga, pinapaalala niya lang baga na, teka, meron pang utang yan, baka naman. Huwag mong kakalimutan, bayaran nyo. Yun nga lang, mga kabayan, ang inihingi nito si Jinky Luistro, kailangan niyang makatanggap muna ng leading interest of appearance o kahit na anong papel lamang daw. So, yun po ang baka mga kababayan, ito na siguro, padadalhan na siguro ng law firm nitong si Attorney Manscarpio, itong butihing congresswoman. Butihin ba ka mo? What? Okay. O yan, nagkasagutan na, mga kababayan. Dito na tayo sa pangalawa. Ito pa isa, bago po tayo magtapos. Nako, may bago na naman pangako si Dayunyor, mga kababayan. May bago na naman pangako. Katulad po ng sa Cebu na nangyari, na ang sabi ho nila magbebenta na di umano sila ng bigas sa halagang 20 pesos sa Cebu. Yung pala, tayo na, isang araw lang. Kinabukasan, wala ng bigas na bibigay. Napakarami pang taong naghahanap o pumunta doon sa kadiwa ni Dayunyor para makabili ng 20 pesos na bigas. Pero walay na, mga kababayan, tapos na agad. Parang ginamit lang sa pamumulitika at sabihin sa ating mga kababayan, eto na, may 20 pesos na bigas na, kaya iboto nyo na ang Team Bangag. Ayan, eto na, may bagong, ewan ko, pambubudol ba ito? Totoo ito, mga kababayan. Nakakasawa na kasi paniwalaan to, mga to no? Puro na lang puro na lang pambubudol, yan, kasinungalingan, ayan, paasa, napakarami na pong paasa. Ng pauta naman talaga. Eto, basahin ko, mga kabayan, nasabi. Ayan, ipakita ko na ng screenshot. Sisimulan na sa Martes, mga kababayan, Mayo at 13, pagkatapos ng halalan Mayo at 13 ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture o DA nitong Sabado. Ito, 20 per kilong bigas ibebenta na sa Metro Manila. Mga taga Metro Manila, tandaan nyo po itong sinabi nilang ito. Hanapin nyo. Halughugin ho ninyo ang kamay nilaan, mga kababayan, para hanapin kung saan meron pong kadiwa ni Dayunyor.
Kadiwa ng Pangulo, si De Junior yan eh. Pumila ho kayo, bumili ho kayo, nitong sinasabi nilang tag 20 pesos na bigas, kung totoo man po ito. At nang masaksihan ho ninyo, kung ito ba'y araw-araw na magbebenta sila o baka naman, at tuwing makakautang lang sa ibang bansa, sa iba nga, sabi niya Tony Roque, nangutang ng napakalaking halaga si De Junior para ibili ng bigas, no, sa halagang 30 beon mahigit o 40. Tapos ibebenta ng 20 palugi, mga kababayan, para lang matupad ni De Junior yung kanyang pangako na makakabenta o may mabibili ng 20 pesos kada kilo ng bigas. So, ayun po yun kay Atty. Harry Roque. Eto na, mga taga Metro Manila, halugugin nyo ang Metro Manila nang malaman mo ninyo. Kung araw-araw ba, baka mamaya matulad to sa Cebu, isang araw lang, wala na. One day, one eat ang gagawin niya sa Pilipino. Kung mangangako ho kayo, anak ng yawa naman talaga, oo. Siguraduhin ho ninyo na matagal papakinabangan ng tao. Hindi ho, isang araw lang. Gawin nyo naman sigurong kahit isang linggo. Kahit isang linggo. Utangin na, isang araw silang pipila sa 5 kilong bigas lang isuro yung pinabibenta nila. Yung may limit siguro eh. 5 kilo lang kada tao. Walang pinagkain mo sa ayuda, yawa. Diba? Tapos, pag naubos wala na. Bukas wala na. Sunod na linggo ulit. Sa sunod na linggo pa ulit sila makakabiling bigas na 20 pesos. Sa susunod na linggo na sila kakain. Siguraduhin ho ninyo. Hindi puro kayo yabang. Siguraduhin ho ninyo na isang taon meron kayong supply. Para kahit araw-araw papabalik-balik yung mga tao na bumili, total bili naman yan, hindi naman yan bigay. Siguraduhin nyo ma-stack kayo sapat para pakinabangan ng ating mga kababayan ng may magawa ka naman, naknanyawa ka. Di ba? Ayos, agad dito lang. Maraming salamat. Pag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.